siglo na ang nakalipas nang tumawid ang mga Tsino patungong Pilipinas, hindi para manakop, kundi para mangalakal. Kalaunan, marami ng mga Tsino ang dito na nanirahan, kaya pati na ang ilan nilang paniniwala, kultura at mga pagkain, niyakap na rin natin. Kahit katatapos pa lang natin ipagdiwang ang bagong taon, tila aligaga na naman ang ilang buwan para naman sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Iba kasi ang sinusunod nilang kalendaryo, kaya ang bagong taon para sa kanila ngayong ika-17 pa lang ng Pebrero. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang na yan, titikman natin ang ilang pagkain Tsino na bago sa panlasa ni Juan. Kung totoo nga ang pampahaba raw ng buhay, ang noodles, sign me up mga ka-wonder. Dahil ang misyon ko ngayong linggo, hanapin ang pinakabago at pinakamasarap na Chinese noodle dish outside Binondo. Ang itinuturing na oldest Chinatown in the world, mula noodles na nakalutang sa ere hanggang sa noodles na mas pinasarap daw ng peanut butter. Legit Chinese sarap ba ang lasa niyan? Chifan! Pagkaing Tsino rin dito sa atin na bago malasap ang sarap, tila kakabog muna ang dibdib sa kaba. Yum na yummy! Kakasaba kayong kumain ng pagong? Kung may pambatong halo-halo tayo mga Pinoy, may Chinese version din yan pero tila missing in action ang gatas. Ang isa pang paborito nilang paghalo-haluin, lamang loob na pampagana raw. Kung ang pagkain na itinuturing na universal language dahil kaya nitong magparamdam ng damdamin kahit di nagkakaintindihan sa salita. Hangyan, huwag kang magkakamali ha? Hangyan. I wonder bakit ba patok na patok sa panlasa ni Juan ang mga pagkain Tsino. 900s pa lang daw, nangangalakal na ang mga Tsino sa ilang bahagi ng Pilipinas gaya ng Maynila. Kaya nga maraming Tsino ang naninirahan sa Binondo sa Maynila. Ang itinuturing na oldest Chinatown in the world. Kaya tuwing ipinagdiriwang ang Chinese New Year, buhay na buhay ang Binondo. Dumadagsa ang mga turista. Pero ang sarap ng mga pagkaing Tsino, hindi lang matitikman sa Binondo. Gaya ng iba't ibang klaseng noodles na pwedeng gisado o may sabaw. Ang noodles po kasi is always represent for long life. Okay? Kaya kapag ito po, may gusto po kasi natin kasabihan, hindi lang po siya for good health as long life, ibig sabihin pati yung swerte nyo, hindi na puputol, tuloy-tuloy po siya from the beginning to the end. Kaya napakaganda po itong hinahain natin tuwing Chinese New Year kasi ito po yung unang araw. Hindi lang nakakulong sa sarap ang nakaraan. Nakikipagsabayan rin ng gimmick. Para di mawala sa uso sa Pasig, may lumulutang daw na noodles. Wow! Ang flying noodles o magical floating pansit. Sa unang tingin, tila talagang nakalutang. Ang nagpalutang ng noodles na yan, walang iba kundi ang pure Chinese pero lumaki sa Pilipinas na si Charlemagne Lim. Nang minsang nagbakasyon sa Hong Kong, may nahugot daw siyang gimmick doon. At para pasikatin pa ang paborito niyang noodles, ang sikreto daw ng kanyang flying noodles, ang wok at pugon na pinaglulutuan nito. Customized yan yung ginagamit sa mga China, sa Hong Kong. Hindi lang siya high pressure, talagang malaking panluto. Tapos ilalim mo pugon, kaya para may smoky flavor siya. Sa pagluluto ng flying noodles, una munang ginagawa ang sauce. May isang cup na manok, coated hipon, at karne ng baboy. At ilang gulay. Igigisa at sasabawan. Saka titimplahan ng mga pampalasa. Pero ang tanong ng sambayanan, paano lumulutang ang noodles? Ang noodles na gamit nila, hilaw na Vietnamese noodles. So sabi ko, gawin nga natin to. Gusto ko mas makapal, mas maporma, mas mataas pa.
Ang tagal gawin yan eh. Hinihila talaga namin yan eh. Tapos ino-oil namin, hinihila namin. Sobrang tagal. At ang sikreto daw para lumutang ang noodles, mantika. Ang presyo ng flying noodles, 625 pesos per order. Super, alam mo, kumbaga sa teacher sa guro, Oo. grabe, 100%. Sarap. Panlasa ko dito, hindi siya maalat, hindi siya matabang, hindi siya maanghang, hindi siya maasim o something. Sakto lang. Sakto. Nakahiligan ng mga Pinoy yung noodles, dala ng mga Chino. So bago pa dumating yung mga Kastila, meron ng ugnayan ang mga Pilipino at ang mga Chino. Kaya sa lahat ng mga events, no, hindi pwedeng mawala yung pansit. Maging ang mga bayani nating sina Jose Rizal at Andres Bonifacio, nakahiligan din daw ang pansit. Bukod sa mga pinipilahang pampublikong sasakyan sa Cubao, nagsari ng pila sa isang kainan ng noodles doon. Ang pinagkakaguluhan ng mga nagpo-food trip sa Cubao, peanut nutty at peanut creamy. Ang peanut noodles o banh mian, pakulo ng magkakaibigang Kennedy, Patrick, Vic at Philip. At kwento ni Kennedy na purong Chino, mga magulang daw niya ang nagturo sa kanyang kumain ng peanut noodles. So actually, yung mga pagkain namin, childhood, mga merienda namin siya, yung mga paborito namin kainin. Yung noodles na to, yung peanut noodles na to. Kaya kailangan ko nang matikman yan. Game, Okay. sige, chef. So, to start, ang gagawin po natin is we're gonna do the sauce for the chili peanut Sauce. noodles. Para sa sauce, ang peanut butter titimplahan ng mga pampalasa. Saka hahaluin at lalagyan ng scallion oil. What kind of noodles that? This is what you call a knife cut noodle. Ang noodles, inihuhulma na parang dough o masa ng tinapay. Saka hinihiwa. And then what we do is we put 2 scoops of the sauce into the noodles. Hahaluin niyo po. Haluin na. Lalagyan ng garnishing. Yehey! Gabi, parang excited na ako tikman to. Overall, masarap siya para sa akin. Kasi hindi nyo natatanong, mahilig talaga ako sa noodles. First time kong nakakain ng peanut noodles. Nag-aagaw yung tamis, yung anghang, yung alat, yung asim. Sa halagang 178 pesos, sold na ang Noodles Cravings. Kakambal na marahil ng kasaysayan ng Binondo, ang masasarap na putahing Chino na dito lang matitikman. Pero bukod sa lasa, ang dinarayong pagkain dito, authentic, exotic Chinese cuisine. Mali mga ka-wonder, hindi yan manok, hindi rin baka, kundi palaka at karne ng pagong. Ang isang kainan sa kali ng Ongpin, ang specialty, Chinese exotic food. Hi! Welcome po dito sa Arthur's. Dahil karamihan ay Chino ang kanilang mga suki, dapat authentic ang kanilang mga putahe. Nasa mga sangkap daw para maging legit ang lasa. Ang mga rekadong gamit nila galing pa raw mismo sa China. Kabilang daw sa binabalik-balikan sa kanilang restaurant, ilang traditional Chinese cuisine tulad ng salt and pepper palaka at adobong soft-shell turtle o pagong. Kalma mga ka-wonder! Pwede naman daw talagang gawing pagkain ang uri ng pagong na yan. Ang mga soft-shell turtle ay na-introduce dito as food, food source. Finarm yan para gawing pagkain. Ang mga soft-shell turtle ay considered na invasive species na siya. Ibig sabihin dumami siya ng dumami, naging peste na siya. Ayon sa registered nutritionist at dietitian na si Ira Gonzalez, mainam na klase raw ang karne ng soft-shell turtle.
Ayon sa ilang mga researches nga, ang soft-shelled turtle, particular na yung Chinese soft-shelled turtle, ay mataas sa protina at mababa sa fats. Ang protein ay mahalaga sa pagbuo at pagpapatibay ng ating mga muscles, pati na sa pangkalatang lakas ng katawan. Ang pagluluto ng mga exotic cuisine na ito, na-master na ng cook na si Jessie. Simula po ako 2013 po. 13 years na po akong nagtatrabaho dito sa restaurant. Una munang ipiprito sa kumukulong mantika ang bawang, luya at mushroom saka itatabi. Sunod na ilulubog sa mantika ang tinadtad na laman ng pagong. Sa paggawa ng Chinese-style adobo sauce, igigisa sa aromatics ang mushroom at chili paste. Saka isasama ang piniritong laman ng pagong, titimplahan ng mga pampalasa at pwede nang ilagay ang mga gulay. Perfect partner daw ng adobong pagong ang lumulundag na sarap ng salt and pepper, palaka! Ipiprito lang sa kumukulong mantika ang marinated frog legs hanggang lumutong. Saka ihahalo sa ginisang bawang, sili at onion leeks. At titimplahan ng pampalasang asin at paminta. Ang mga ka-wonder nating Manilenyo, palagba o tatakbo sa salt and pepper palaka at adobong pagong? Parang butter chicken ang lasa. Mas masarap pa sa mga to sa kanin. Pero mas masarap ngayon sa pulutan. Ang lasa ng palaka at pagong, Chinese style, pasado. Ayon sa historia na si Professor Melanie Turingan, nakaugat daw sa kasaysayan ang pagkahilig ng mga Pinoy sa exotic food. Sumikat talaga yung pagkain ng exotic food brought about by the Second World War. Noong mga panahon na yon talagang taghirap. So anything that is available in nature, talagang kakainin mo. Ang pagkain ng exotic food hindi lang daw adventurous, nutritious din. Pero paalala ng ating mga eksperto, hinay-hinay sa pagkain at tiyaking maayos ang pagkakaluto. Sa Philippines, may Republic Act 9147 na nagpoprotekta sa wildlife at nagbabawal sa iligal na panghuhuli at pagbebenta ng maraming uri ng wild animals. Kahit may protina at sustansya ang soft-shelled turtle at palaka at ang iba pang exotic dishes, hindi naman sila kailangang maging bahagi ng ating araw-araw na pagkain para maging healthy. Likas sa ating mga Pinoy ang pagiging masinop at matipid pati sa pagkain. Hindi pwedeng magwaldas o may masayang. Kaya basta't ligtas at pwede pang pakinabangan, pinanglalamang tiyan. Sa pasaharapan ng panghimagas, hindi tayo pupulutin sa kangkungan. Ang pambato nating halo-halo for all seasons yan. Pero ano tila may humahamon sa ating dessert number 1? Ang Chinese halo-halo, hindi raw patatalo. Ito pong Chinese halo-halo, originated po siya sa Fujian, China po. Naisip ko maganda yung concept dahil una, kakaiba po siya. Wala pa po siya sa Philippines po. Pangalawa, dahil mainit po dito sa Pilipinas. Ang bersyon ng halo-halo ng mga Chino, fresh fruits ang mga sangkap at wala ring gatas. Yan ang baobing. Perfect raw sa mga trentahing tila allergic na sa matamis, tiyak na hindi mamimiss daw ang gatas. Dahil ang mismong katas raw ng mga sangkap na prutas ang nagpapatamis. Basically, mga Chinese kasi, hindi po sila mahilig sa mga matatamis. Normally po, ang gatas po namin is galing talaga directly fresh from sa mga like sa baka or kambing. Iniinom po natin diretso yun. Ang dinurog na yelo, lalagyan ng toppings na gulaman, sweetened glutinous rice, gabi, beans, chickpea o garbanzos, at sariwang prutas gaya ng pakwan, saka papatakan ng honey syrup. Pasado ba, mga ka-wonder? Masarap po, nakaka-refreshing po bawat subo po niya.
halo-halo namang ito pang ulam daw. Mas kilala itong asado. Ang Chinese version ng asado, pinaghalo-halong laman loob ng baboy at baka ang mga rikado. May bahay guya o matres ng baka, tenga, baga, puso, dila, bituka at tuwalya. Ang nagbida ng Chinese asado sa Binondo, ang 67 taong gulang na purong Chino na si Tatay Fidel. Katuwang ang anak niyang si Henry. Una nagbebenta ng laman loob, mga kiampong, sabaw, steam soup, napaluto. Naisip niya siguro gusto niya magbago ba. Nag-aral siya na paano maggawin ng asado ba, Chinese style. 23, 25 years na katagal na nung binukas ang tindahan po. Ang naisip niyang pakulo, masarap na pang-ulam o kaya'y pulutan. Sa paghahanda ng asado, ang unang pinakukuluan ay ang laman loob. Inihiwa ng pahaba at manipis sa kapakukuluan sa isang espesyal na sabaw. Hinahalo po siya para maging siyang tamang lasa ba. Bawang, sili, sibuyas, toyo, oyster, sesame. Ganun lang kadali at pwede nang lantakan ang Chinese halo-halo o asado. May bonus para ang pagkain ng Chinese asado na pampagana raw. Ang mga ka-wonder nating sina Chin at Gier, 16 na taon nang nagsasama at may isang anak. Siguro natabangan kasi puro siya trabaho eh. PM darating. Pagod na ako noon, medyo hindi na kami nakikita masyado. Busy rin ako sa business ko dun sa amin. Para muling mag-alab ang kanilang mga damdamin. Susubukan daw nilang tikman ang halo-halo o asado ni Tatay Fidel na mabibili sa halagang 200 hanggang 1,200 pesos. Nung sinaunang panahon, mayroong isang sunog na oso. Nung hiniwa nila, tapos kinain nila, mas malambot pala siya at saka mas tasty. Hindi lang protein yung dala niya, heat. Kasi syempre, nasusupplement yung emptiness sa loob ng katawan. Kaya may warmth. Ang sarap talaga. Yung baga, akala ko malangsa. Nung tinikman ko, ang sarap niya. Nagko-compliment talaga nung sinabi ni Kuya yung mga gulay. Pulutan pang ulam pwede. Tapos, pampapak na rin. Hindi dahil kumain ka ng gantong pagkain na mataas sa L-arginine ay biglang tataas na rin ang sex drive mo. Mas nakakaapekto pa rin ang hormones, stress, pagod, tulog at emosyon sa ating sex drive. Sa halo-halo o asado ni Tatay Fidel, usog na ang tiyan, happy heart pa raw. Paniwala ng mga Chino, magdadala raw ng bagong enerhiya at panibagong simula ang Chinese New Year. At para handa na ang pagsalubong sa Chinese New Year, aaraling lutuin ni Ma'am Sue ang isa sa mga hinihahanda ng mga Chino sa pagsisimula ng bagong taon, ang Tang Yuan. Tang Yuan or Chongwan Yi, it's like parang glutinous peanut ball. Kasi when you eat peanut, umiinit din po yung katawan natin. Kaya normally po, kinakain po natin yan pag medyo papasok ang winter time, okay, at saka patapos ang winter time. And partly because it's a symbol also na because it's like parang bilog, okay, something related siya parang for prosperity, for good luck. Para sa isang legit Chinese dish, pangmalakasan ng chef na magiging kusina tutor ko. Naging coach noong 2015 ng Steam Band Competition sa Guangzhou, China. Faculty member ng Chiang Kai-shek College for Bread and Pastry sa Taiwan. At kasalukuyang Vice President ng Philippine Society of Baking. Bigatin, di ba, na si Chef Cathy. Ang hamon sa akin ng I Wonder, magluto ng legit na Chinese dish. Patuturo tayo kay Chef Cathy kung paano gumawa nitong savory
Hangyan. 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 Okay, magkakamali ha. Let's the translation begins. Tangyan in Tagalog is ano po? Is hangyan Tagalog is parang bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Yes. Okay. So, sa kanila, savory, malasa. Ito may alat. May alat po. May alat. Yes. Ang feeling niya ay itong mga meat fillings. Kung Ayan. nakikita po natin dito. Ito ay meat. Yes po. Kung ang tangyuan in Tagalog ay bilo-bilo, bakit ka muna nagtatagalog sa dulo, Chef? So, ang una nating papulutuin ay ang Shrimp. hebi. Ang Yes hibe. po. Ang hibe. Hibe o Yes. hebi. Hebi. Hebe. Ang hibe ba, Chinese? In Phuket, it's hebi. Shami. Yun. Ah, okay. O yan o, hibe is Chinese. So, Okay. mushroom sa Chinese. Hyuko. 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 Yeah. Yan, Yes, hyuko. hyuko. Okay. So, from here, magdadagdag na tayo ng Pork. pork. Matapos ilagay ang giniling na karne ng baboy, susunod naman na ilalagay ang shiitake mushroom, preserved radish. Intayin itong maluto sa loob ng 30 segundo. We're going to season now. At saka lagyan ng pampalasa tulad ng asin, asukal, sesame oil, shouzing wine, at oyster sauce. At huwag din kalimutan ang sabaw ng mushroom bilang dagdag sa pampalasa. Matapos lutuin ang palaman, sunod na gagawin ng dough gamit ang glutinous rice flour at tubig. Ihuhulma ito sa bilog na parang sa palitaw at saka lalagyan ng palaman. Lalagay na natin yung mga ginawa natin. Ayan. So, hindi natin pwedeng ihagis. Oh, dahil baka siya ay tumalsik. Ayan. Matapos ang cooking session, ready na ang savory tangyuan. Ang tanong ni Juan, approve ba naman ang lasa ng savory tangyuan, Ma'am Sue? Ang bango. Bango dahil doon sa wansoy. It's like palitaw. Yes. At medyo nagme-melt yung nasa loob niya. Dahil nga pinakuluan natin. So, ayun yung nasa loob niya. Para siyang malambot na siopaw. Mochi. Parang palitaw na ulam. Palitaw na ulam eh. Tapos inyo. Ang Chinese cuisine, mapa noodles man, exotic cuisine o panghimagas, patok kay Juan. Dahil bukod sa mga piling sangkap, pinalilinam pa ito ng masasarap na kwento. Mga ka-Wonder, kung may mga topic kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez at magkita-kita po tayo ulit tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder. Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder!